Sinabi ko nga kay Hapon na gusto kong pumunta sa recycle shop o ukay-ukay dito sa Japan. May gusto kasi akong tignan doon, baka doon ko lang din makita yung hinahanap ko. Naglalakad nga kami ni Kenshin papunta sa train station. Yun po talaga yung balak namin ng anak ko dahil nga po si Uncle yung Hapon napakabagal mga ante. Habang naglalakad pala kami kanina ay hinahanap po kami ng asawa ko. Tawa nga ako ng tawa dyan mga auntie kasi nga yung asawa ko niluloko niya ako. Pati nga rin si Kenshin ay tumatawa na rin. Ganito po kasi yon dahil ang tagal po ni Hapon kaya naglakad na lang po kami ni Kenshin papunta ng train station. Tapos habang naglalakad kami ay tinatawagan po ako ng asawa ko. Tinatanong niya ako kung nasaan na kami ni Kenshin. Buti na lang ay nasundo po kami kaagad ni Uncle yung Hapon kasi mga 2 minutes lang po ay biglang umulan. Kaya natawa na lang tong si Hapon sa akin kung bakit daw kami naglakad ni Kenshin. Kaya nag-thank you ako sa asawa ko. Buti na lang nahanap niya kami kaagad. Kung hindi niya kami nahanap kaagad, siguro basang-basa kami ni Kenshin sa ulan habang naglalakad. Pagkatapos po ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na po kami dito sa Hard Oak. Mga second hand nga po yung mga binibenta nila dito o kung tawagin natin ay ukay-ukay. Sobrang excited ng anak ko. Siya pa yung unang pumasok dito sa loob. Alam niya na kung saan nakapwesto yung mga laruan. Tingin-tingin na nga rin ako dito ng mga branded na bag pero hindi ako bibili mga anti-a. Nakahiwalay nga pala yung mga mamahalin nilang bags na nakalagay sa cabinet na merong salamin. Tapos yung mga bags naman na mura pero goods pa ay nakadisplay po sila na parang ganito. Habang busy-busy nga ako ditong tumingin ng mga bags, si Kenshin naman ay nakahanap na ng laruan niya. Akala naman niya meron siyang pambili. Kapag buibili po tayo sa mga recycle shop, kailangan lang talaga natin ay tiyaga para makapili at makakita po tayo ng medyo maganda-ganda pa at yung wala pong sira. Lahat naman po ng mga bags nila dito ay magaganda pero sa sobrang dami hindi mo na alam kung ano yung pipiliin mo. Ito nga, ay nakadisplay na din yung mga pang-winter nila mga gamit. Sa tuwing nagpapalit ang season, ay nagpapalit din po sila ng mga display. Syempre, ayon po sa weather yung mga display nila kagaya ng mga jacket na pang-winter. Paminsan-minsan nga lang din po pala kami magpunta dito sa recycle shop nila Hapon. Medyo may kalayuan po kasi itong store na to dun sa amin, kaya hindi po ako makapunta-punta mga ante. Kaya alam nyo na kahit gusto ko pong pumunta sa mga thrift store kagaya nito, ay hindi po ako makapunta-punta kasi nga po malayo dun sa amin. Kaya kailangan ko pang sabihin sa asawa ko na gusto kong pumunta sa mga recycle shop. Dito po sa Japan ay nagsikalat din po yung mga ukay-ukay shop nila. Pero alam niyo po, napakaganda po ng mga binibenta nila dito mga ukay-ukay. Parang hindi po mga second hand. Tsagaan lang talaga sa pagtingin-tingin kagaya nito dahil makakita rin po tayo ng mga magaganda pa at mga goods pa. Pagkatapos ko dun sa mga bags, ay nagpunta naman ako dito sa area ng mga sapatos. Iba't ibang klase ng mga shoes ang binibenta nila. Kagaya ng boots, sandals at mga sneakers. Mauubos talaga yung oras natin kakatingin pero wala pa tayong nabibili. Ako kasi mga ante, puro tingin-tingin lang. Nagdadalawang isip nga ako kung bibilhin ko ba to o hindi. Parang ganun mga auntie. Kakalibot ko, ay meron ako dito nakitang room cleaner na napakamura lang. 800 yen nga lang po yun, kung sa peso ay nasa 300 pesos. Kalibot ko, ay nakarating na ako dito sa kaduluduluhan. Ito nga sa dulo, ay dito po nakadisplay mga furnitures nila. Ito mga ganitong cabinet ay nasa isang lapad lang po mga auntie, napakamura. Pwede natin itong ilagay sa mga kitchen natin. Lalo na itong kulay puti na to na napakaganda pa ng design. May nakita nga rin ako ditong patungan ng TV at basket. Nakakaaliw talaga tumingin sa mga ganito no. Yung tipong kahit hindi ka bumili ay busog na yung mata mo sa kakatingin. Etong mga to ay murang-mura na kung ikukumpara natin sa mga original price. Meron din sila ditong mga sopa na abot presyo lang. Kapag bumili tayo ng mga ganito, kailangan talaga meron tayong malaking sasakyan. Nakita ko nga tong asawa ko na namimili. Meron nga po siyang gustong bilhing jacket para sa akin. Sabi ko wag na dahil marami pa naman akong jacket. Murang-mura na nga ito, yung dating mahigit isang lapad na presyo ay nasa 800 yen na lang po. Namang asawa ko ay piling bata. Gusto nga niyang bilhin itong si Woody at saka si Jessie. Ito pong si Uncle yung Hapon ay napakahilig po sa Toy Story. Favorite niya ang Toy Story. Halos lahat na ata ng movie na yon ay napanood niya na. Higit 2 oras na ata kami dito pero wala pa ako napipili. May nakita ako ditong MK na nagkakahalaga lang po ng nasa 5,000 yen. Wala siyang gas-gas at okay pa naman. Tumitingin ako ng bag ay tinawag po ako dito ni Uncle yung Hapon. May pinasukat nga po siya sa aking damit na medyo natakot ako dito mga auntie. Tignan nyo naman kasi yung itsura, parang sinusuot ito sa pangpatay. Bibilhin na nga po daw ito ni Hapon habang mura pa. Ito daw po kasi yung pwede kong isuot kapag first day ni Kenshin sa school o kaya naman kapag graduation niya. Syempre para maiba at maging maganda ay maglalagay na lang tayo dito ng mga ibang design. O kaya naman pwede natin palitan yung black na blazer ng white na blazer. Pagkatapos namin magbayad sa counter ay uwi na po kami ng bahay. Tapos bumili din kami ni Kenshin ng favorite naming character na si Doraemon. Fast forward na nga po mga auntie ay nakauwi na po kami ng bahay.
bahay. Uncle yung hapon naman po ay tuwang-tuwa dun sa nabili niya. Pagka-uwi namin ng bahay ay nag-asikaso na rin po ako ng hapunan namin. Dahil may pagkain naman kami dito sa bahay kaya dito na po kami kakain. Pagkatapos ko magluto ng hapunan namin ay tinawag ko na rin po si Kenshi. Gutom na nga daw siya kaya siya na po yung una kong pinakain. Tapos binigyan ko rin siya ng favorite niyang nato. Para kompleto ay bibigyan ko din siya ng sabaw na miso sirup. So eto na nga po yung simpleng hapunan namin mga auntie, may isda, sabaw at saka tortang talong. Pagkatapos kumain ni Kenshin ay kami naman ni Uncle yung hapon ang sumunod na kumain. Hindi nga pala ako kakain ng kanin dahil busog pa ako. Pagkatapos ko pong kumain ay sinamahan ko na nga po dito si Kenshin na mag-aral. Walang mga auntie, itong anak ko ay ayaw na ayaw po niya nagpapaturo. Mas magaling daw kasi siya kaysa sa akin mga auntie. So yun lang po at dito po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Paalam.